Ang obrang ito ay kinikilala ng napakaraming tagahanga bilang rurok ng violent aesthetics, isang sining na marahas ngunit elegante, na sa tugatog ng kasikatan nito'y muntik nang tumapat sa Van Helsing. Mula sa mga maid na may mga grenade sa ilalim ng palda, hanggang sa mga yacht na lumilipad sa ere para pasabugin ang mga helicopter, bawat putok ng balay nagpapaalab ng adrenaline ng manunood. Ngunit nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong office worker na si Rockuro Okajima, o mas kilala sa pangalang Rock. Kahit nagtapos siya sa isang prestihiyosong universidad, ang nakuha lang niyang trabaho ay may maliit na sahod na 3,000 yen kada buwan at araw-araw siyang binubuli sa opisina. Hindi siya lumalaban, pero kapit pa rin sa pag-asa. Hanggang sa isang araw, habang ini-escort niya ang kargamento ng kumpanya, bigla silang inatake ng mga pirata. Hindi lang ninakaw ang shipment, kundi kinuha rin siyang bihag ng babaeng pirata na si Revi, kilala rin bilang Two Hands dahil sa kanyang pagiging bihasa sa paghawak ng 2 baril. Ang kapitan ng bangka, isang malaking itim na lalaki na si Dutch, ang nagulat sa kliyenteng si Balalaika na hawak na nila ang bihag at tuloy pa rin ang delivery. Samantala, sa kumpanyang Asahi Heavy Industries, iniulat ni Kagayama sa mga shareholder na nasabat ang mahalagang disk habang dinadala ito. Hindi nagtagal, nag-alok ng negosasyon ang Bougainvillea Trading Company, pero ang tunay na katauhan nito ay ang Russian Mafia, na gustong kontrolin ang illegal operations ng kumpanya. Ang disk ay naglalaman ng pinakamatinding corporate scandal mula noong naitatag ang kumpanya. Pero dumating ang bagong intel, hindi pa ito hawak ng mafia. Nasa kamay pa rin ito ng mga piratang umatake sa barko. Nakita ni Kagayama ang pagkakataong alisin ang mafia sa equation, kaya binigyan siya ng buong kapangyarihan ng board para lutasin ang problema. Sa kabilang banda, tutol si Dutch sa ideya ni Revi na idamay ang inosenteng si Rock sa kanilang delikadong transaksyon, ngunit naniniwala si Revi na makakakuha sila ng mas malaking halaga kaysa sa normal. Nagbabala si Benny, ang tech expert ng grupo, na delikado ang plano dahil hindi pa nila alam kung sino ang contact o kung saan ipapadala ang ransom. Dahil sa inis, ilang beses nagpaputok si Revi sa direksyon ni Rock at tinakat pa itong itapon sa dagat. Agad na nakialam si Dutch, hinayla ang nanginginig sa takot na si Rock pabalik sa deck para makahinga, sabay pa nga kung hahanap ng paraan para makontak ang kumpanya nito, pero pagkatapos muna nilang ihatid ang kargamento sa kanilang employer. Sa huli, middleman lang naman sila na kumikita sa bawat transaksyon. Marahil dahil sa tinatawag na Stockholm Syndrome, unti-unting nagtiwala si Rock sa kanyang mga kidnappers. Samantala, ang boss ng Asahi Heavy Industries ay doon lamang sa gitna ng operasyon na laman na bihag na rin pala ang isa nilang empleyado. Pero huli na ang lahat, nauna ng konteika ni Kagayama ang grupong bayarang sundalo na Iyo Company, kaya natural lamang na talikuran nila si Rock. Sa kabilang banda, dinala ni Dutch si Rock sa isang bar sa isla para uminom. Ang bar na ito ay dating pinapatakbo ng mga natirang sundalo mula sa South Vietnamese Army, ngunit kalaunan ay naging taguan na ng mga deserter at wanted criminals. Natural lamang na hindi akma si Rock, isang ordinaryong salarayman, sa ganitong klase ng mundo. Bawat isa sa grupo ng mga pirata ay may kanya-kanyang nakaraan, si Dutch ay isang veteranong nakalaban sa maraming digmaan, si Benny ay isang dating estudyante na nagalit ang parehong mafia at FBI matapos siyang gumawa ng ilegal na hack, at muntik na siyang mapatay kung hindi siya nailigtas ni Revi. Habang naglalasingan, nilagyan ni Revi ng alak ang baso ni Rock at hinamon ito sa isang drinking contest. Patuloy siyang inaasar hanggang sa mapilitang lagukin ni Rock ang laman ng baso sa isang inuman lang, dahil kahit papaano, hindi dapat maliitin ang Japanese drinking culture. Sa gitna ng kasiyahan, nakatanggap si Dutch ng tawag mula sa kanilang employer na nagsabing nahuli na nila ang isang Asahi spy at nakuha ang impormasyon tungkol sa kilos ng Iyo Company. Habang abala ang mga tao sa bar sa panunood ng inuman ni Rock at Revi, biglang gumulong sa loob ang ilang grenade. Pagkamulat ni Rock, winasak na ang buong bar, nakatago siya sa ilalim ng mesa habang umuulan ng bala, at sa gulat niya ay halos lahat ng nandoon ay napatay. Gumapang siya sa sahig, desperado sa paghanap ng masisilungan, at doon niya nakita si Revi, kalma pa ring umiinom sa counter na parang walang nangyayari. Tuluyan nang nabasag ang loob ni Rock at naniwala siyang mamamatay siya ngayong araw. Sinigawan siya ni Revi na tigilan ang sigaw at matutong mag-enjoy sa buhay. Bigla namang pumasok ang mga kalaban para maghanap ng survivors, at sa mismong sandaling iyon,
tumalon si Revy mula sa counter habang hawak ang kanyang customized Beretta M92, at agad pinaputukan ang mga kalaban, isa-isang pinatumba ang karamihan sa kanila sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala, nakatakas na si Benny para ihanda ang kanilang escape vehicle. Alam ni Rock na ang pananatili ay tiyak na kamatayan, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi tumakas kasama nila. Ang susunod nilang destinasyon ay ang harbor, kung saan makikipagkita sila sa kanilang employer na si Balalaika. Patuloy si Benny sa pagsubok na makontak ang kumpanya ni Rock, ngunit kung mabibigo ang negosasyon, tiyak na iiwan siyang mamatay. Galit na galit si Rock at inakusahan silang ginamit lang siya at ngayon ay basta na lang tatalikuran, dahilan para tutukan siya ni Revy ng baril sa galit. Sa kabutihang palad, nakakonekta ang tawag at si Kageyama mismo ang sumagot. Sa pagkagulat ni Rock, hindi siya sinisi sa pagkawala ng disk dahil wala na ito. Doon niya nalaman na ang disk ay naglalaman ng lihim na plano ng kumpanya para tumulong sa paggawa ng nuclear weapons para sa isang tiyak na bansa, isang lihim na hindi kailanman pwedeng isiwalat. Kaya para sa kaligtasan ng lahat ng empleyado ng kumpanya, kailangang mamatay si Rock sa dagat. Nangako pa sila ng isang engranding libing, pagkarinig nito, daling tumakbo si Rock sa deck at nagsuka ng todo. Biglang lumitaw ang isang armed helicopter na pinamumunuan ng captain, ang parehong lalaking umatake sa kanila sa bar. Hinagisan ni Revy ng rifle si Rock habang siya naman ay kumuha ng Barrett sniper rifle ng barko at sinimulang paputukan ang helicopter. Walang pag-aalinlangan, sinuot ni Rock ang life jacket at nagtangkang tumakas, pero pinigilan siya ni Revy at pinadapa, sabay galit na tinawag siyang duwag at deserter. Mula sa ere, pinili ng captain na paglaruan muna sila. Hindi na kinaya ni Rock ang paulit-ulit na pagmamalupit sa kanya. Kinuha niya ang rifle, at sa tindi ng galit, inihagis niya ito sa helicopter, kapalit ng malakas na gunfire barrage. Galit na galit si Revy at sinabon siya dahil sa pag-aksaya ng baril, habang si Rock ay napaluhod sa deck sa walang magawa niyang galit. Isang disk lang ang halaga ng buhay niya, pagkatapos ng unang bugso ng atake, biglang tumahimik ang helicopter. Parehong nakaramdam ng kakaiba sina Dutch at Benny. Ang kalaban ay may sapat na armas para palubugin sila agad, ngunit sa halip ay tila sinusundan lang sila. Nang tingnan ni Dutch ang mapa, nakuha niya ang plano ng kalaban, sa unahan ay may mga matutulis na reef at makakapal na mangrove, isang patibong na papaliit ng papaliit ang espasyo hanggang sa hindi na sila makaiwas. At mas malala, sisiguraduhin ng kalaban na hindi sila makaliko sa ibang direksyon. Wala nang ibang paraan kundi pasukin nila ang masikip at mapanganib na bahagi ng mangrove forest. Habang hinihintay nila sa may guho, tiwala si Captain na babalik ang grupo, wala na silang lusot, at ang tanging daan palabas ay ang pagbalik sa pinanggalingan, kung saan tiyak silang babahain ng bala sa masisikip na daluyan ng tubig. Halos wasak na ang barko nila, ngunit sa isang himala, buo pa rin ang mga torpedo na sakay nito, isang tama lang ay pwede na silang pasabugin sa ere. Biglang lumapit si Rock na may dala-dalang matinding ideya. Akala ni Dutch ay tuluyan ng nabaliw ang binata, wala silang laban sa firepower ng kalaban, pero ngumiti lang si Rock at ipinaliwanag ang kanyang plano. Agad itong tinawag ni Dutch na imposible, pero ito na lang ang natitirang pag-asa nila. Nakabase ang plano sa sadistikong ugali ng kalaban, kung maglalakas loob ba talaga itong harapin sila ng harapan, o mananatiling larong pusa't daga lang ito. Wala nang ibang opsyon, kaya tinanggap ni Dutch ang sugal ni Rock. Di nagtagal, namataan ng helicopter radar ang barko, sumusugod ito ng buong bilis patungo sa aircraft. Nasa unahan ng bangka si Rock, taas noong hawak ang flare gun, handang paputukan ito sa kabaligtarang direksyon sa oras na malak ng missile ang target. Si Revy naman ay tumutok gamit ang Barrett sniper rifle at nagsimulang paputukan ng helicopter, na agad gumanti gamit ang infrared guided missiles. Sa mismong sandaling iyon, pinaputok ni Rock ang flare sa ere, at sa gulat ng lahat, na-intercept nito ang missile. Agad silang tumakbo ni Revy pabalik sa cabin, at iniharurot ang barko patungo sa lumubog na guho. Inakala ni Captain na gagamitin nila ang wreckage bilang panangga, ngunit biglang ginamit ito ng barko bilang rampa, lumipad ito sa ere habang sabay na pinakawalan ang dalawang torpedo diretso sa helicopter. Tagumpay ang plano, bago mawalan ng malay dahil sa matinding impact ng pagbagsak ng barko sa tubig, triumphant na tinaas ni Rock ang gitnang daliri, isang mapangahas na FCKU sa kalaban.
Bagamat halos hindi na kayang lumutang ang barko, ligtas na nakaligtas ang buong grupo. Ngunit matapos hamupa ang adrenaline, muling naramdaman ni Rock ang kawalang katiyakan sa kanyang kinabukasan. Sa huli, matagumpay na naihatid ang disk kay Balalaika, kung saan naroon na rin si Kageyama para ayusin ang iba pang negosasyon. Tumanggi si Rock na sumama kay Kageyama, lalo na't idineklara na siya nitong patay. Sa halip, si Balalaika mismo, na humanga sa tapang at talinong ipinakita niya, ang nag-alok ng sanctuary sakaling siya'y muling mapahamak. Sa huli, tuluyan nang sumama si Rock sa piratang grupo ni Dutch na tinatawag na Black Lagoon, matapos niyang makamit ang respeto ng lahat dahil sa tapang at talinong ipinamalas sa mga nakaraang laban. Sa kabilang dako, matapos ang negosasyon kay Balalaika, nakuha ni Kageyama ang disk at nailigtas ang reputasyon ng kanyang kumpanya. Isa siyang mahusay na politiko at empleyado, pero isang malamig at inutil na asawa at ama, walang emosyon kahit sa sariling tahanan. Samantala, si Rock, na ngayon isang ganap na pirata, ay abala ng sumasalakay sa mga barkong pandagat. Kahit ang mga pirata ay may sinusunod na patakaran, courtesy before force. Si Rock ang umaaktong negosyador, habang si Revy, na may pasan-pasang rocket launcher, ang mismong banta. Kapag nakuha na ang mga yaman, balik sila sa Roanoke para uminom, ganito ang buhay ng pirata sa tinaguriang Harbor of Vice. Sa bungad ng pantalan, naroon ang isang estatwa ni Buddha na sanay liwanag ang pinapahiwatig, ngunit ngayoy tila nilamon na ng kadungisan sa ibabaw ng dagat. Sa lupa, makikita ang nakabiting lubid ng isang nos, nakahanda para sa kung sino mang di patiyak ang kapalaran. Si Rock, na dati isang simpleng office worker sa Tokyo, ngayoy sumasayaw na kasama ng mga kriminal sa lungsod na ito. Bumili siya ng prutas mula sa isang kaawa-awang matanda, pero nang tikman niya ito'y sobrang pait, isang perpektong simbolo ng lungsod na ito, kung saan ang mga internasyonal na kriminal ay nagtitipon, at ang tanging paraan para mabuhay ay ang lokohin ang isa't isa. Sa tabi ng public phone booth, humihingi ng $120,000 si Dutch mula sa kanilang kontak. Dumating si Chen, galit na galit sa pakikipagtransaksyon ni Dutch sa mga Russian. Ayon sa kanya, mula nang dumating ang babaeng iyon, si Balalaika, bumagsak na ang kita. Lahat ng magagandang deal ay inagaw ng mga Russian, at ngayon ay pinupuntirya na rin nila ang maritime commerce. Pinayuhan ni Chen si Dutch na tapusin na ang ugnayan, pero tumanggi si Dutch, dahil kahit mga kriminal, may kanya-kanyang code of honor. Tinulungan nila si Chen noon sa isang deal. Pero palpak ang produkto at bigla na lang siyang naglaho, iniwan sa kanila ang problema. Sa lahat ng kalaban, si Balalaika pa raw ang may malasakit sa matinong pamumuhunan. Babala ni Chen, pagsisisihan nila ito, sa lungsod na ito, literal na ang dumit kasamaan ay gumagapang sa bawat anino. Habang natutulog si Rock sa sofa, bigla siyang sinipa para magising. Tinanggap daw nila ang trabaho ni Donnie Yen, kunin ang mga nakatagong Vietnamese military loot sa Phuoc Island. Nagrereklamo si Revy dahil ayaw pa rin ni Rock magsuot ng kanyang Hawaiian shirt, at tigas ng ulo nitong nananatili sa luma niyang Sala Raymond outfit, tila ba ayaw pa ring tuluyang kalimutan kung sino siya noon. Habang humahataw sa kalsada patungong pier ang kanilang sasakyan, hindi nila alam na ang trabahong ito ay isa palang patibong ni Chen. Muli na namang pinagtawanan ni Revy ang sablay na buhol ni Rock, na dati empleyado lang sa Asahi Heavy Industrial Supply Division, kung saan ang buhay niya ay umiikot lang sa paggawa ng mga ulat at pag-e-entertain ng mga kliyente, isang buhay na handa niyang tiisin kaysa mapadpad sa kawalan. Nang tanungin ni Rock si Revy tungkol sa kanyang nakaraan, agad siyang sinupalpal at tahimik na tinanggihan. Biglang nakaramdam si Benny ng paglapit ng maraming sasakyang dagat. Walang sino mang sibilyan ang basta-basta lilito sa mga tubig na pinamumugar ng pirata, kaya inakala nilang ito'y mga border patrol reconnaissance ships, kaya agad siyang nag-trigger ng red alert. 6 na barko ang humahabol sa kanila sa isang pabilog na pormasayon, isang malinaw na bakas ng planadong ambush. Wala nang nagawa si Dutch kundi iharurot ang bangka sa pinakamabilis nitong kayang takbo. Ngunit matapos obserbahan, napagtanto ni Revy na hindi Coast Guard ang kalaban, kundi kapwa rin pirates na ubod ng tapang. Nang tanungin ni Rock si Dutch kung kilala ba nila ang kliyente, inamin nitong hindi niya man lang chinek. Dumating na ang isang radio transmission, kapalit ng regional toll rights, kinumbinsi ni Chen ang naghihikahos na piratang si Luwak na tugisin ang Black Lagoon.
Nang tuluyan na silang napalibutan, biglang binagalan ni Dutch ang takbo ng bangka, isang trick na nag-udyok sa mga kalaban na paputukan sila ng sabay-sabay. Dalawang barko ang agad lumubog, ang natitirang apat ay si Revy na ang bahala. May hawak siyang M79 grenade launcher at pinasabog ang pinakamalapit na barko, bago lumipat sa PM63 machine pistol at sunod-sunod na pinagbabaril ang iba pa. Dahil sa makapal na usok mula sa mga pagsabog, nawalan ng visual ang mga reinforcements. Sa perfectong timing, tumalon si Revy sa ikatlong barko at rumatrat sa close combat, at sa huli, mag-isang pinatumba ang tatlong barko, walang galos ni gasgas. Sa limang barkong nawasak, nataranta si Luwak, sinubukang tumakas sa pamamagitan ng pagkuha ng manibela. Ngunit mula pa noong umatake siya, nakatakda na siyang maging biktima ng Black Lagoon. Sa isang putok ng 40 mm grenade, tinapos ni Revy ang buong fleet ni Luwak. Gulat na gulat si Rock, isang buong armada ang winasak ng nag-iisang babae. Hindi man niya alam kung anong klaseng nakaraan ang tumigas sa pagkatao ni Revy, nanatili pa rin ang tiwala niya sa demonyong husay nito sa labanan. Samantala, matapos malaman ni Chen ang kapalpakan ni Luwak, agad niyang pinaghahandaan ang pagtakas dala ang pera. Ngunit bago pa man siya makakilos, naabutan siya sa mismong bahay niya ni Balalaika. Sa malamig at nakakatakot na boses, sinabi nitong, "Makinig kang mabuti, basura kang walang silbi. Yan na lang ang tanging bagay na magagawa mo habang buhay ka pa," bulong ni Balalaika matapos ang huling pakikipag-usap kay Chen. Matapos ang nabigong biyahe, nakatanggap si Dutch ng tawag mula kay Balalaika, at bilang kabayaran, inimbitahan siya nitong masdan ang kagandahan ng isang pagsabog, sapagkat tinali nila si Chen sa loob ng isang silid at pinasabog ito hanggang sa mawalan ng bakas. Bukod pa roon, sinabi niyang magkakaroon pa sila ng maraming transaksyon sa hinaharap. Dahil dito, masaya at abot langit ang mood ni Dutch at nagdesisyong ilibre ng inuman ang buong crew. Sa isang parallel na kwento mula sa nakaraan, matapos ang pagkatalo ng Germany noong 1945, isang grupo ng mga German at Japanese officers ang nakatakas gamit ang isang submarine. Habang nasa Indian Ocean, napansin nila ang isang Allied transport ship. Nais ng kapitan na salakayin ito, ngunit mahigpit na tinutulan ng Lieutenant Colonel, na nagsabing wala nang saysay ang anumang panganib na gagawin nila, wala na raw kinabukasan ang kanilang bansa. Ngunit ang transport ship ay may dalang strategic supplies na maaaring gamitin laban sa kanilang mga kakampi. Tila nabigla ang kapitan sa sinabi ng opisyal, pero sa kabila ng pagka-feudal ng pag-iisip, hindi na raw maiiwasan ang labanan. Sa kalaunan, nakarating ang submarine sa karagatan ng Indonesian archipelago, ngunit napalibutan agad ng mga kalaban. Tinamaan ito ng mga depth charges, dahilan upang mag-ground ito at pumasok ang tubig sa mga torpedo tubes, na nagdulot ng matinding pressure. Bagamat na-contain ang tubig sa loob ng torpedo room, ang submarine ay tuluyan nang nawalan ng kakayahang muling lumutang. Sa natitirang 2 oras ng hangin, pinili ng Japanese officer na gumawa ng seppuku, isang tradisyonal na paraan ng pagpapakamatay. Napagtanto ng kapitan na wala ng pag-asa, kaya't pinalaya niya ang crew upang hayaan silang pumili kung paano sila mamamatay. Nang malaman ng Lieutenant Colonel na hindi na muling aahon ang kanilang barko, tuluyan siyang gumuho. Ang painting ni Brunhilde na nasa kanyang pag-iingat, na gumagabay sa 12 Nights, ay ang tanging obra na ginawa ng kanilang presidente matapos maaga ang kapangyarihan. Ang kanilang misyon, itago ito at gawin itong symbolic beacon upang muling tipunin ang mga nagkales na kakampi sa susunod na pagbangon. Alam ng kapitan na ang pagkatalo sa digmaang ito ay tiyak na, ngunit ang susunod na digmaan ay tiyak ding magpapatuloy. Naitanong niya kung may pamilya ba ang Lieutenant Colonel, ngunit malamig ang sagot nito, walang saysay ang pamilya kung may tungkulin kang dapat gampanan. Sa isip ng kapitan, minsan siyang lumaban ng buong tapang para sa kanyang bayan, at handa siyang harapin ang kamatayan na walang pagsisisi, ngunit ang tanging puot niya ay ang katotohanang siya'y mamamatay sa tabi ng isang lalaking hindi man lang kayang pahalagahan ang sarili nitong pamilya. Sa tindi ng galit, tinutukan ng Lieutenant Colonel ng baril ang kapitan, ngunit wala ni Kay titing na takot ang nakita sa mukha nito. 2 putok lang ng baril ang narinig, at muling nanambalik ang katahimikan sa loob ng lumulubog na submarine. Samantala, sa kasalukuyang panahon, palutang-lutang lang ang barko ng mga pirata sa kalagitnaan ng dagat. Nabanggit ni Rock ang kanyang dating karanasan sa diving, kaya't matapos dumaong ang bangka,
Balak sana niyang bumili ng sariling diving equipment. Pero nang makita niya ang presyo, hindi niya nagawang bilhin ito. Habang abala siya sa pagkwenta ng taunang gastusin ng kanilang torpedo boat, dumating si Dutch dala-dala ang mismong diving gear na gusto ni Rock. Aniya, regalo raw iyon para sa kanya, tuwang-tuwa si Rock, hindi niya alam na nahulog siya sa bitag ni Dutch, dahil may bago na pala silang misyon. Mahigit kalahating siglo na ang nakalilipas, isang German submarine ang nakatanggap ng huling utos mula sa naghihingalong bayan nito, dalhin ng isang Japanese naval officer patungong Batavia. Isa itong napakahabang paglalakbay, ngunit sa ilalim ng utos ng kapitan, matagumpay nilang tinahak ang ruta na halos kasing lawak ng Magellan's circumnavigation. Ngunit sa mismong oras na malapit na sila sa destinasyon, nadiskubre sila ng mga Amerikano at pinasabog, dahilan upang buong crew ay mabaon sa kailaliman ng madilim na dagat. Ngunit may tinatagong lihim ang misyon, bago umalis ang submarine, isang major mula sa State Security Bureau ng Germany ang sumama sa crew, dala-dala ang isang misteryosong painting na pinamagatang Brunhilde guiding the 12 Knights. Ayon sa ulat, hindi alam kung sino ang tunay na artist, at bagamat hindi malinaw ang halaga nito, isang Spanish antiquarian na dalubhasa sa Nice era artwork ang nagkomisyon sa Black Lagoon para hanapin at bawiin ito. Matagal na itong pinaniniwala ang nawawala, pero noong nakaraang taon, habang nag-aayos ng undersea cables, isang French telecom company ang hindi sinasadyang natagpuan ang submarine, at nakakagulat, watertight pa rin ito. Dahil komplikado ang geopolitical na sitwasyon sa karagatan na iyon, nagbukas ito ng pagkakataon para sa grupo. Ayon sa Intel, ang unahang bahagi lang ng submarine ang binaha, kaya't kinakailangang pumasok sina Revy at Rock gamit ang mga torpedo tubes para isara muna ang hatch mula sa loob. Kapag na-weld na ang breech, pwede nang buksan ang mga interior door. Kumpirmado na ang misyon, at kahit may pag-aalinlangan, napilitan si Rock na isuot ang kanyang bagong diving gear. Hindi makapaniwala si Rock na siya mismo ang kailangang gumawa ng underwater mission. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Revy na i-double check ang lahat ng gamit, yamot na yamot sa pagiging pabaya ni Rock. Kapag lumubog na raw sila, tanging ang signal beacons lang ang magsisilbing paraan para mahanap nila ang isa't isa sa ilalim ng dagat. Bilang pag-iingat, binigyan din sila ni Dutch ng mga underwater firearms. Matapos ang huling paghahanda, sabay silang sumisid at agad nilang nasalayan ang napakalaking wreck ng submarine na nakahimlay sa seabed. Samantala, sa ibabaw ng dagat, napansin ni Benny ang isang barko na lumalapit mula sa direksyong labas sa normal na shipping route, isang napakasuspetsosong senyales. Agad na itinaas ni Dutch ang Thai naval flag upang magkunwaring sila ay isang opisyal na patrol vessel. Tinangkang makipag-ugnayan ng hindi kilalang barko, ngunit tumangging sagutin ang alinmang tanong ni Dutch. Nang maramdaman niyang may paparating na panganib, agad siyang umatras papasok ng control room, handang harapin ang pinakamasama, masagip lang sina Revy at Rock. Pero tila nabisto ng mga kalaban ang panlilinlang, alam nilang pirata ang mga ito. Biglang rumatsyada ang mga missile papunta sa torpedo boat, kaya't napilitan si Dutch na tumakas sa gitna ng sunod-sunod na pagsabog. Sa kailaliman ng dagat, narating na ni Revy at Rock ang katawan ng sunken German submarine, isang underwater tomb na matagal nang nakalibing. Sa sandaling binuksan nila ang hatch, tila nabuhay ang bangungot. Walang babala, humugat ng skull si Rock mula sa tubig at napasigaw sa sindak. Ang paligid nila ay punong-puno ng bangkay, isang submarine graveyard na punong-puno ng kalansay, mga kaluluwang nakulong sa dilim sa loob ng 50 taon. Sa loob ng lubusang kadiliman, ang pinakamalupit na kapalaran ay ang mamatay sa pagkasakal ng sarili mong hininga. Pagpasok nila sa inner compartment, sinalubong sila ng eksenang punong-puno ng kaguluhan at bakas ng matinding laban. Doon nila nalaman ang madugong katotohanan, noong tuluyan ng matrap ang submarine, binaril ng Lieutenant Colonel ang kapitan, na di umano'y isinumpa na ang mga Nazi. Dahil sa putok ng baril, nagsidatingan ang mga crew, at sa loob ng napakakipot na espasyo, isang frenzied fight ang sumiklab. Marami ang napatay, kabilang na ang Lieutenant Colonel. Tinukoy ni Revy ang mga katawan base sa kanilang SS uniforms, ngunit wala pa ring bakas ng Brunhilde painting. Sa itsura ng eksena, malinaw na ang Lieutenant Colonel ang nagsimula ng kaguluhan, at bilang paghihiganti, pinagtulungan siya ng mga tauhan ng kapitan, isang trahedyang tila naganap sa loob ng pamilyang pinilit mamamatay ng magkakasama.
Hindi makatwiran ng internal na patayan, kaya't malinaw, may panlabas na puwersang nagudyok nito. Doon biglang napansin ni Rock ang isang bagay malapit sa isang bangkay. Matapos linisin ang alikabok at kalawang, natiyak nila na iyon na nga ang matagal nilang hinahanap, ang painting na Brunhilde Guiding the 12 Knights. Agad na inutusan siya ni Revy na siguraduhing ligtas ang obra habang siya naman ay patuloy sa pagkuha ng lahat ng may halaga mula sa loob ng submarine. Sa ibabaw ng dagat, halos hindi na nakaligtas si Dutch sa sunod-sunod na missile barrage, kaya't napilitan siyang umangkla sa malayong distansya at magmasid na lamang. Ang Kalabang warship ay pamwesto mismo sa ibabaw ng lumubog na submarine, halos wala silang tsansang makialam. Pareho pala sila ng layunin, makuha ang painting mula sa kailaliman. Sa barko, ang commander ng kalaban ay bumuo ng 5 kataong suicide squad, at matapos ang isang makabayang talumpati, sabay-sabay silang umawit ng kanilang national anthem, isang eksenang malinaw na narinig ni Dutch. Sa ilalim ng tubig, wala pa ring tugon ang signal beacons ni Revy at Rock, at tanging ang ideolohiya nila ang napagdiskusyonan. Kung sapat ang oras, baka sila ang unang makakuha ng painting, pero bigla nang nadetect ni Benny ang galaw ng kalaban. Mukhang hindi na maiiwasan ang sagupaan sa loob mismo ng submarine. Sa loob, abala si Revy sa pangangalap ng mahahalagang kagamitan, habang si Rock ay natigilan, dahil para sa kanya, ang mga metal tags at gamit ng sundalo ay hindi dapat basta kunin. Patunay ito ng kanilang sakripisyo, sa tabi ng mga labi ng kapitan, nakita niya ang isang family photograph. Para sa iba, simpleng bagay lang ito, pero sa mga naiwan, ito'y alaala na hindi mababayaran. Biglang nagsindi si Revy ng sigarilyo at hinarap si Rock. Ayon sa kanya, kapag hinubere ng emosyon, lahat ng bagay ay things lang, walang saysay kung walang value, at ang value ay based lang sa collective consensus. Money, ang sentimentalismo raw ay ilusyon, ang pera ang tunay na kapangyarihan. Noon daw, bata pa siya, dasal ng dasal sa Diyos para sa kaligtasan, hanggang sa muntik na siyang patayin ng pulis sa kalsada dahil lang sa pagiging galing sa slums. Walang Diyos, walang awa, tanging cash at baril lang ang totoo. Life is the only true equalizer, humingi ng paumanhin si Rock sa muling pag-ungkat ng masasakit na alaala, pero hindi ito dinamdam ni Revy. Ang tanging babala lang niya, kung hindi titigil si Rock sa pangangaral tungkol sa value, matatapos ang partnership nila sa isang bala. Pero sa mismong sandaling iyon, biglang yumanig ang submarine, may sumusubok ng buksan ang exit valve. Agad na tumigas ang tindig ni Revy, hinugot ang baril at inutusan si Rock na humanap ng pwestong hindi tatamaan ng bala. Sa ganitong lugar, ang tanging kumakatok lang ay multo o demonyo. At dahil iisa lang ang exit, wala silang ibang mapupuntahan, na-trap na sila sa loob. Nang makapasok na sa submarine ang lahat ng kalaban, agad na inutusan ni Revy si Rock na kunin ang painting. Ngunit dahil sa pagiging clumsy, nadapa siya sa isang bangkay, dahilan upang dumulas ang Brunhilde painting at tuluyang mapunta sa mga kalaban. Agad itong sinunggaban ng mga sundalo at nagsimulang umatras. Hindi papayag si Revy na makatakas sila, mabilis siyang nagsuot ng diving gear at sumisid para habulin ang mga ito. Ang sundalong may hawak ng painting ay agad na nagbigay ng babala sa kanilang commander tungkol sa paparating na habulan. Sa itaas, si Benny, na sinusubaybayan ang kilos ng signal beacon, ay kinabahan, alam niyang papasok si Revy sa laban na wala siyang sapat na kagamitan. Kung basta na lang siya aahon, tiyak ang kamatayan, at kung susunod ang backup, damay ang buong crew. Tama nga siya, may heavy machine gun nang nakamount sa barko ng kalaban. Sa mismong sandaling umahan si Revy, agad siyang pinaputukan ng ulan ng bala. Mabuti na lang at nahila siya ni Rock pabalik bago siya tinamaan. Alam nilang wala silang laban, nakita ng commander na lumubog muli ang dalawa sa ilalim ng tubig, kaya inakala nitong nalunod na ang mga ito at inutusan ang kanyang tropa na umatras. Magtatakip silim na nang tuluyang makabalik sina Revy at Rock sa kanilang torpedo boat. Oo, bigo ang misyon, pero hindi pa ito tapos. Kapag kumalat ang balita, tiyak na masisira ang kanilang reputasyon at negosyo. Sa kabilang banda, galak na galak ang kapitan ng kalaban sa pagkakamit ng painting. Sa pamamagitan ng obrang ito, makakakuha raw sila ng pondo mula sa isang mayamang benefactor, na susuporta sa kanilang minoriyang paksayon at ikokonekta sila sa Anti-Communist Union.
Ngunit si Dutch ay nakaramdam ng kakaiba, bakit kailangan ng ganito kalaking manpower at advanced na kagamitan para lang sa isang painting. Hindi katumbas ng halaga ng obra ang scale ng ginamit nilang resources. Si Rock ay nilamon din ng masamang kutob, si Revy naman, bagamat halatang dismayado sa pagkabigo ng misyon, ay tinanggihan ang paghingi ng tawad ni Rock dahil para sa kanya, walang saysay ang paghuhukay pa ng nakaraan. Habang tahimik nilang sinusundan ang warship gamit ang torpedo boat sa dilim, hinintay nila ang sandaling lumubog ang buwan, iyon ang senyales para umatake. Sina Dutch at Revy ay sumakay ng dinghy, sumugod sa barko ng kalaban habang abala sa kasiyahan ang mga sundalo sa loob. Sa oras na mapansin ang pagsalakay, huli na ang lahat. Walang pag-aalinlangan, pinagbabaril ni Revy ang mga dahanda at lasing na sundalo, pinuno ang kabina ng mga bangkay sa loob ng ilang minuto. Mula sa malayo, tahimik na pinanood ni Benny at Rock ang madugong eksena. Wala sa kanilang dalawa ang may sikmura para hilahin ang gatilyo. Ang papel ng iba pang sundalo ay simpleng pagbantay lang sa base. Samantala, ang commander ay daldaling tumakbo sa armory para mag-load ng machine gun, pero bago pa man siya makalapit, biglang sumulpot si Revy sa kanyang likuran at agad siyang pinagbabaril. Habang nagpapasabog ng gulo si Revy sa ibabang palapag, sinamantala naman ni Dutch ang pagkakataon para umakyat. Matapos niyang patumbahin ang isang buong squad, natunton niya ang lokasyon ng commander, kasabay ng pagkakatanto niyang tahimik na si Revy. Sa loob ng control room, pumasok si Revy na tila handang pagbabarilin kahit ang mga walang armas na crew, ngunit bigla siyang pinigilan ni Dutch, tinabig ang kanyang baril. Galit na tinanong niya kung ano bang iniisip ni Revy. Oo, mercenaries sila, at pumapatay para sa kita, pero ang walang kwentang pagpatay ay para lang sa mga baliw. Isang pagkakamali lang at pareho silang pwedeng mapatay. Kung hindi raw niya kayang gawin ang trabaho ng tama, mas mabuting tumigil na siya. Habang nagtatalo sila, palihim na nakapalibot sa kanila ang isang enemy squad. Mabilis na tumutok ang dalawa ng baril sa isa't isa, pero sa isang iglap, sabay silang tumalikod at tinadtad ng bala ang mga kalaban. Hindi ito ang oras para magbangayan, samantala, sa ibang bahagi ng barko, desperadong tumatawag sa kanyang benefactor ang kapitan, sinasabing may mga sumalakay at ginagantihan na ng kanyang mga tauhan. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaking nasa linya, wala raw siyang pakialam sa mga pangakong walang laman. Gusto niya ng pruweba ng tagumpay, ang tanging mahalaga ay ang painting. Gusto ng benefactor na makapasok ang kapitan sa kanyang mundo, pero kung wala siyang maipapakitang resulta, hindi siya kailanman pagkakatiwalaan. Sa kabilang banda, unti-unting kumalma si Revy, ganoon daw talaga siya tuwing may bagong kasamang sumasali sa grupo, kaya't si Benny mismo ay minsang naging trigger ng isa niyang episode. Kakatapos pa lang ng tensyon sa pagitan nila ni Dutch nang biglang may isa na namang gago ang bumukas ng pinto at nagyabang tungkol sa baril niya. Hindi na siya pinatulan ni Revy, kalmado niyang ni-reload ang baril at binaril ang lalaki sa ulo. Aniya, kahit anong baril, basta tumatama, sapat na. Sa kabilang banda, sinugod ni Dutch ang captain's quarters, at dahil sa gulat, napaupo ang kapitan sa silya. Nang makita niyang may kausap ito sa telepono, mahinahong kinumpas ni Dutch na tapusin muna ang tawag. Pero ang lalaking nasa kabilang linya ay agad naging interesado sa kanya at inutusan ang kapitan na ibigay ang linya kay Dutch. Sinamantala ni Dutch ang pagkakataong makapagtanong. Ang una niyang tanong, ano ba talaga ang totoo sa likod ng painting? Higit pa raw ito sa opisyal na kwento, may mga sabing si Hitler mismo ang nagpinta nito, pero hindi iyon totoo. Maging ang lieutenant na orihinal na naghatid sa obra ay naniwalang si Hitler ang may gawa nito, isang paniniwala na lalong nagpalalim sa misteryo ng piraso. Ang tunay na halaga ng painting ay hindi ang obra mismo, kundi ang lihim na nakatago sa loob nito. Ang Spanish collector na nag-hire sa grupo ni Dutch ay siya palang mismong lalaking nasa kabilang linya ng telepono, at ang buong labanan ay bahagi ng plano niyang orchestrate ang banggaan ng magkabilang kampo. Ikinwento niya ang isang sikreto, noong araw na formal nang isinara ng SS Security Services founder ang kanyang mga plano, pinag-isa ang lahat ng pondo at isang ledger ang nilikha, naglalaman ng pirma at account details ng bawat miyembro. Hinati ang archive na ito at itinago sa loob ng 4 na painting, at ang nasa kanila ay ang huling piraso. Ang tanging hiling niya ay maibalik ang painting, bilang employer, ipinaalala niya kay Dutch na ang paglabag sa kontrata ay sisira sa kanyang reputasyon.
Galit man si Dutch, wala siyang ibang pagpipilian kundi sumunod. Hindi matanggap ng kapten ang katotohanan, niloko lang pala sila. Pero walang kahit kaunting simpatiya ang lalaki sa kabilang linya. Pareho raw silang binigyan ng pagkakataon, pero nabigo ang kapitan. Ang mangarap na makapasok sa kanilang mundo sa ganitong antas ng kahinaan ay isa raw malaking delusyon. Pagkatapos ng ilang maanghang na palitan ng salita, binali ni Dutch ang telepono sa galit. Nang dumating si Revy at makita ang hindi pa tapos na tensyon, nag-alok siya ng isang sugal, itinapon niya ang kanyang baril sa harap ng kapitan at hinamon itong gamitin ito. Tinutok nito ang baril sa sarili niyang ulo, pero hindi niya kayang kalabitin ang gatilyo. Sa halip, sumigaw siya at biglang itinutok kay Dutch ang baril, pero wala palang bala ang silid nito. Ngayon, 2 baril na ang nakatutok sa kanya, tapos na ang misyon. Pinaputok ni Dutch ang isang flare, hudyat ng kanilang extraction. Habang naghihintay, naglabas ng sama ng loob si Revy, ayon sa kanya, si Rock ay hindi talaga nababagay sa grupo. Hindi ito dahil sa pagkainis, kundi dahil sa pagkakaibang hindi na maayos. Hindi raw talaga sila magtatagpo sa iisang landas, at matapos patumbahin ni na Dutch at Revy ang buong barko ng mga Nazi remnants, muling bumalik sa normal ang buhay ng Black Lagoon crew. Abala sina Dutch at Benny sa kanilang mga gawain, kaya ang trabaho ng paghahatid ay napunta kina Rock at Revy. Simula ng huling insidente, naging tensyonado ang atmosphere sa pagitan nila, iniiwasan ni Revy si Rock, habang si Rock naman ay maingat sa bawat kilos upang hindi siya magalit. Ang una nilang delivery, mga alak papunta sa isang brothel nightclub, kung saan effortlessly hinarap ni Revy ang mga tusong operator ng isla na tila ordinaryo lang sa kanya. Ang susunod nilang stop ay ang paghahatid ng mensahe kay Balalaika, na ngayon nagtatrabaho bilang isang content moderator, isang makapangyarihang babae na tila ganap ng dissolution sa kalakaran ng mundo. Kinagabihan, may gaganaping meeting tungkol sa ilegal na bentahan ng droga, at iniutos ni Balalaika kina Revy at Rock na iulat ang anumang makakalap na impormasyon. Isa na lang ang natitirang destinasyon, ang pagkuha ng firearms mula sa simbahan. Kumatok si Revy sa pintuan habang abala ang mga madre sa pagtiklop ng mga bagong labang kumot. Agad inilipat ng mga madre ang mga armas sa warehouse, bago nila ipinakilala ang matandang madre na may isang mata lang, si Sister Yolanda. Kompleto raw ang order ng armas, pero ang R-137 launchers ay na-delay. Hindi dahil wala, kundi dahil may ibang kliyenteng mas prioridad. Kung gusto raw nila ng immediate release, kailangan nilang magbayad ng mas mataas. Hindi tinanggap ni Revy ang ganitong biglaang terms. Agad siyang naglabas ng baril at nakipagtutukan sa isa sa mga madre na armado ng Glock 17. Pero kahit may baril sa kanilang harap, hindi natinag ang mga madre, mga bihasang veterano ng kaguluhan, at diretsahang sinabi kay Revy na kung may reklamo siya, si Dutch mismo ang dapat makipagnegosasyon. Samantala, kalmado lang si Rock, dahan-daang ibinaba ang tasa ng tsaa at mahinahong inilapit ang usapan kay Yolanda, pinapaikot ang paksa sa iba't ibang uri ng tea. Isa siyang dating salesman, walang kakayahang lumaban, pero bihasa sa negosasyon. Nagsimula siya sa simpleng red tea, at mula roon, maingat niyang binuksan ang usapan patungo sa mas maselang issue. Alam niyang ang simbahan ay sangkot sa drug trafficking gamit ang mga unofficial channels, dahilan kung bakit parehong Hotel Moscow at mafia ang nagsimulang mag-imbestiga. Pero kahit anong halughog nila sa mga karaniwang lugar, wala silang natagpuan, dahil ang tunay na blind spot ay iyong hindi iniisip ng karamihan, mga taong may pribilehiyong tumawid sa mga border ng hindi pinagdududahan, gaya ng mga relihiyosong grupo. Ang mga charity foundation workers ay walang ideya na droga na pala ang kanilang dinadala. At bakit nga ba ang mga bagong labang bedsheets ay nakaimbak sa warehouse sa halip na sa dormitorya, maliban na lang kung may tinatago itong ilegal? Hindi man naamin si Yolanda sa paratang, pero hindi rin basta bumibitaw si Rock kung wala siyang ebidensya. Ang discrepancy sa dami ng armas sa shipment at sa talaan ng ledger records ay madaling mapatunayang peke. Matapos ay lahad ang buong katotohanan, hindi lang puro paninira ang dala ni Rock, may alok din siyang benepisyo. Bagamat maayos ang ugnayan ng Black Lagoon at Hotel Moscow, hindi imposible ang pagtatago ng lihim, ngunit mukhang inaasahan na ito ni Sister Yolanda. Ngumiti siya at sinabing ito pala ang tunay na pagsusulit, at bagamat kapos, nakapasa si Rock. Ibinaba ni Revy ang baril at isinama ang launcher sa inventory list.
Tinapak ni Yolanda si Revy at sinabing may dapat pa siyang matutunan mula kay Rock, hindi pwedeng puro baril lang ang puhunan sa negosyo. Pero syempre, hindi rin pwedeng walang baril kahit kailan. Matapos makumpleto ang misyon, nagtungo ang dalawa sa isang roadside noodle stall para kumain. Ngunit malamig pa rin ang pakikitungo ni Revy kay Rock, pati pa nga pinayuhan siyang tumigil na at bumalik sa Japan. Pero kalmadong bumwelta si Rock, hindi ba't si Revy rin ang humila sa kanya papunta sa pirate ship na ito? At sino rin ba ang kakalutas lang ng kanilang problema? Hindi lahat ng bagay ay nasosolusyonan gamit ang baril at kutsilyo. Alam niyang galit pa rin si Revy sa kanya tungkol sa nangyari sa submarine incident, pero hindi na siya muling hihingi ng tawad. Nabigla si Revy sa sinabi niya, para sa kanya, tila hamon ito. Biglang binagsak ni Rock ang kanyang mangkok at sumigaw. Wala siyang ginawang mali, kaya wala rin siyang dapat pagsisihan. Yun lang ang gusto niyang iparating, kumunat ang noo ni Revy, biglang tumindig at tinutok ang baril sa noo ni Rock, at pinaputok. Pero hindi tumama, sa huling segundo, naitaas ni Rock ang baril at naitaboy palayo. Hinablot niya si Revy sa kwelyo at galit na sinambit na sawang-sawa na siya. Nakalabas na nga siya sa mundo kung saan sunod sa Niren lang siya sa mga boss, pero ngayon, parang napalitan lang ito ng pagpapakumbaba sa isang babaeng alipin ng sariling init ng ulo. Inakusahan niya si Revy ng pagpapanggap bilang walang pusong pirata, gayong takot itong harapin ang sariling kahinaan. Napaikan si Revy, sumagot na paano raw siya maiintindihan ng isang kagaya ni Rock na lamaking komportable sa buhay. Hindi raw alam ni Rock kung paanong mabuhay para lang makaligtas. Pero para kay Rock, hindi rin siya nauunawaan ni Revy. Kahit anong klaseng buhay, hindi ligtas ang kahit sino sa sakit at paghihirap. At bakit ba kailangan pang magpaka-tragic heroine si Revy, para lang bigyang katwiran ang ugali niya? Galit na galit si Revy, sigaw niyang hindi ito pelikula ng Hollywood. Wala rito ang mga iniidolong Robin Hood ni Rock, kaya sabi ni Rock, kung wala man, edi siya na lang ang magiging Robin Hood, mas mabuti na iyon kaysa habang buhay na reklamo't paakit. Sa wakas, hindi na kinaya ni Revy, isang solidong suntok ang binitawan niya sa mukha ni Rock. Pero tinanggap ito ni Rock ng buong tapang, ni hindi man lang siya natinag. Ipinaalala ni Rock kay Revy na kaya siya naroon ay dahil sa kanya. Siya ang nagligtas sa kanya mula sa kumikitil kaluluwang corporate life, mula sa pagiging isa lamang kagamitan na itinapon at tinangkang patayin ng sarili niyang mga boss. Ngayon, ang tanging kailangan na lang niya ay isang lugar kung saan siya pwedeng uminom ng tahimik, at si Revy rin ang nagturo niyon sa kanya. Ang hindi niya matanggap ay nang makita niyang si Revy mismo ay nagsisimulang kumilos tulad ng mga taong minsang nagtaksil sa kanya. Nang malinaw na ang lahat ng saloobin, ibinaba ni Revy ang kanyang galit, bagamat hindi nawala ng konting sondir na asaran, na parang dalawang batang nagtatalo pero hindi talaga nagkakagalit. Eksaktong sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga pulis, pinalibutan sila matapos makatanggap ng reklamo tungkol sa kaguluhan sa palengke. Sa kabutihang palad, matagal nang kakilala ng Black Lagoon ang chief ng pulisya. Basta't sumusunod sila sa mga patakaran sa lugar na iyon, walang pakialam ang mga awtoridad sa anumang ginagawa nila. Sumakay ang dalawa sa pulis na sasakyan bilang pormalidad lamang, nagyosi pa nga sa loob. Doon sa kalmadong hangin ng gabi, tinanong ni Revy si Rock kung saan ba talaga siya nababagay. Sagot ni Rock, dito mismo, at nang sindihan nila ang sigarilyo ng isa't isa, tila ba iyon ay halik na usok ang laman. Mula sa dating Tokyo Sala Ramen, ngayon isa ng cargo handler sa South China Sea. Simple lang daw ang trabaho niya, titingnan ng buyer ang kargamento, pipirma, at siya naman ang kukuha ng anumang isinauli. Pero hindi inasahan ni Rock na ang ibinalik na item ay isang bata. Ang papel lang nila ay transportation, ang batang lalaki ay dapat i-turn over sa kinatawan ng isang Colombian cartel. Hinayla ni Revy ang bata papasok sa cabin para bantayan habang bumibiyahe pabalik ang torpedo boat. Ngunit hindi mapakali si Rock, puno ng konsensya sa ideya ng child trafficking. Pero pinaalalahanan siya ni Dutch, couriers lang sila. Ihatid ang kargamento, makarating sa destinasyon, tapos na ang obligasyon nila. Pero kakaiba ang batang ito, matapang, binato pa ng mainit na sabaw si Revy sa mukha. Agad nag-init ang ulo ng babae, handang barilin ang bata kung hindi siya pinigilan ni Rock. Kaya siya na ang tumayong guard, pero sa kanya naman tumama ang binatong pizza. Sa kabila ng lahat,
Ang tahimik at kalmadong aura ni Rock ang unti-unting nagbaba ng depensa ng bata. Alam nitong ibebenta siya, pero wala siyang takot, buo ang tiwala niya na ililigtas siya ng kanyang ama. Pinakilala niya ang sarili bilang si Garcia, ang magiging tagapagmana ng Lovelace family, isa sa 13 noble houses ng South America. Pero hindi naniwala si Rock, ang Lovelace ang pinakabagsak na aristokrasya sa buong rehiyon, isang pangalan na dati marangal, ngayon halos limot na ng kasaysayan. Inamin ni Garcia na totoong hirap na ang kanilang pamilya. Ang ama niya'y matigas ang ulo at ayaw makisabay sa modernong panahon, pilit pa ring kumakapit sa kanilang lumang farmland. Pero nang matagpuan ang rare earth deposit sa mismong lupa nilang sinasaka, sinubukan ng Colombian cartel na sapilitang bilhin ito. Nang tumanggi ang ama ni Garcia, winasak ng cartel ang buong bukirin at dinukot siya bilang puwersahang taktika. Nang marinig ito, napagtanto ni Rock na may mali talaga. Lalo na't detalyado ang pagkakalarawan ni Garcia sa uri ng rare earth na matatagpuan sa kanilang lupa, pati na rin sa hitsura ng kanilang asong bantay. Agad na in-inform ni Rock si Dutch tungkol sa tunay na noble lineage ni Garcia bilang bahagi ng Lovelace family. Akala ni Revy na si Rock ay sobra na namang naaawa, at baka nga totoo iyon. Pero ang tunay na problema, ang mga taong naghatid ng cargo sa kanila ay nagsinungaling, at ang kasinungalingan, palaging nagdadala ng gulo. Dahil galing siya sa supply department ng dati niyang kumpanya, alam ni Rock ang lahat tungkol sa rare earth at sa reputasyon ng Lovelace sa South America. Hindi nagsisinungaling si Garcia, nalito ngayon si Dutch. Kung pananakot lang ang layunin, sapat na sana ang pagdukot sa bata, bakit kailangan pa siyang ibenta ng palihim? Para kay Revy, simpleng saving face, ito sa harap ng mafia, isang paraan ng cartel para ilabas ang inis at kontrolin ang sitwasyon. Sa dami ng grupong sangkot, hindi na malinaw kung ano talaga ang dapat gawin. Kaya tinawagan ni Dutch si Balalaika para imbestigahan ang koneksyon sa pagitan ng Colombian cartel at Lovelace family. Sa kabutihang palad, may natanggap ding request si Balalaika mula sa cartel, kaya pumayag siyang pag-usapan ito sa bar pagbalik nila. Bago matapos ang usapan, tinanong ni Dutch si Rock ng isa pang bagay, sa tingin ba niya, ang patriarch ng Lovelace ay tipo ng taong maghahir ng mga mercenaries para iligtas ang anak niya. Sagot ni Rock, malabo, sa tindi ng kahirapan ng pamilya, halos hindi nga sila kayang kumuha ng katulong. Ngunit sa mga oras na iyon, ang mismong katulong na iyon ay dumating na sa isla. Tahimik siyang naglalakad sa paligid, nagtatanong kung saan karaniwang tumatambay ang mga South American locals. Matapos ang ilang usisa, natagpuan niya ang Yellow Flag Bar. Pagkadock ng torpedo boat, nagtungo sa bar ang grupo ni Dutch sakay ng kotse. Habang nasa biyahe, reklamo ni Rock na sobrang brusko si Revy sa bata. Pero tinawanan lang siya ni Revy at sinabing, kung gusto niyang mag-alaga ng bata, dapat naging butler na lang siya, yung may 12-12 ng katulong. Pero mariing sagot ni Garcia, isa lang ang katulong ng pamilya nila, si Roberta. Hindi man siya marunong maglinis o gumawa ng gawaing bahay, mas maayos pa rin daw siya kaysa kay Revy. Napatawa si Revy ng malakas, pero hindi rin siya naapektuhan sa banat ng bata. Ngunit seryosong tinanong ni Roxy Garcia, nakita na ba niya talaga ang tunay na lakas ni Roberta? Dati raw ay hilig ni Garcia ang makipag-arm wrestling sa kanyang maid, at palagi siyang nananalo. Pero isang araw habang naglalaro sila, biglang may dumating na mga gangster para muli na namang takutin ang kanyang ama. Biglang nagbago ang mukha ni Roberta, nakatitig siya sa mga ito, hindi gumagalaw. Kahit anong pilit ni Garcia, ni hindi niya may galaw ang kamay ni Roberta. Doon niya napagtanto na pinapalusot lang pala siya nito sa tuwing nananalo, at may malalim na dahilan kung bakit nagpapanggap lang si Roberta bilang simpleng katulong. Samantala, si Balalaika ay nakatanggap na rin ng impormasyon tungkol sa Lovelace family. Sa paningin ng iba, isa lamang itong mahirap at walang halagang noble house. Pero sa mga matang sanay sa digmaan, sapat ng silipin ang tingin ng maid para makilalang isa itong sundalo. Sa parehong oras, dumating si Roberta sa Yellow Flag Bar, at diretsyong tinanong ang bartender kung saan madalas tumambay ang mga Colombian. Sa halip na sumagot, simpleng tinulak ng bartender ang isang beer papunta sa kanya. Ngunit nang ayawan ang tanong, tila nabasag ang ngiti ni Roberta, at literal niyang dinurog ang baso gamit ang kanyang kamay.
Biglang dumating ang grupo ng mga Colombian gangsters, narinig daw nilang may katulong na nagtatanong-tanong tungkol sa kanila. Malinaw na sinadya ni Roberta ang lahat, isang patibong para palabasin ang target. Ngayong nahuli na ang Pain, pwede nang simulan ang misyon. Nang dumating sina Revy, Rock, at ang buong Black Lagoon crew sa bar, tumambad sa kanila ang eksena, isang maid na may hawak na shotgun na nakadisguise bilang payong, at kasalukuyang binaril ng tuluyan ang isa sa mga gangster, butas ang katawan. Sa galit, sabay-sabay na naglabas ng baril ang mga kalaban at pinaputokan siya. Binuksan ni Roberta ang kanyang payong para harangin ang mga bala, ngunit unti-unting nabutas ang manipis na tela ng tela. Akala ng lahat, patay na siya, pero biglang lumitaw si Roberta, walang gallows, habang itinataas muli ang baril at pumasok sa kanyang slaughter mode. Tahimik na yumuko ang Black Lagoon crew sa ilalim ng mesa, nagkaisa sila sa isang desisyon, iwan si Garcia at tumakbo na lang. Wala silang balak makisali sa gulo, bago tuluyang umalis, bumulong si Rock kay Garcia, magtago ka, at kapag natapos na ang putukan, sundan mo si Roberta pauwi. Ngunit hindi na napigilan ni Garcia ang emosyon, napahagulgol siya sa takot. Alam niyang hindi ordinaryo si Roberta, pero hindi niya inakalang ganito kabangis ang isang maid na matagal na niyang tinitingala. Samantala, ang bartender, na tila iniisip na kung kanino siya magpapasa ng bill para sa mga sirang gamit, ay napansin sina Revy at ang grupo habang palihim na umaatres. Ngunit sa kalagitnaan ng eksena, biglang tumigil ang putukan. Laking gulat ng mga natirang Colombian gangsters nang mapansin nila na naroon pala ang Black Lagoon crew, kasama ang kanilang kargamento. Pagkakita ni Roberta kay Garcia, kusa itong umatras sa takot at doon niya napagtanto na natakot sa kanya ang batang amo. Alam niyang may paliwanag siyang kailangang ibigay, pero ang mahalaga ngayon ay maiuwi muna si Garcia ng ligtas. Ngunit bago pa siya makalapit, itinutok na niya ang kanyang baril kay Rock, dahilan para agad protektahan ni Garcia ang kaibigan. Biglang sumugod si Revy, sinunggaban si Garcia at tinutukan si Roberta, isang babala, kung hindi ka paputok, ibabalik naming buo si Garcia. Ngunit hindi nagpaapekto si Roberta, nang may subukang umatake sa kanya, mabilis niya itong pinaslang at recite ang credo ng Lovelace family, I will protect Master Garcia, but the rest of you must die. Mula sa kanyang suitcase, inilabas niya ang isang submachine gun at agad pinaputukan si Revy nang walang humpay. Habang umiilag si Revy, tumakbo ito patungo sa bar counter sa gitna ng takot ng bartender, ngunit agad sumunod si Roberta at nagpaputok ng grenade. Tinamaan si Revy at nawalan ng malay, pero sa kabutihang palad, hindi malubha ang pinsala. Samantala, tinangkang gulatin si Roberta ng leader ng gang para ilihis ang atensyon nito, at agad sumugod sina Dutch para iligtas si Revy. Nang sinimulan na nilang umatras, hinawakan ni Garcia ang kamay ni Rock, nagmamakaawang isama siya, ang bersyon ng kanyang maid na ito ay hindi na niya kilala. Napahinto si Roberta, di makagalaw, habang pinapanood si Rock na inaakay si Garcia palayo. Sa likod ng eksena, malamig na binanggit ng gang leader ang tunay na pangalan ni Roberta, isang dating miyembro ng Colombian Revolutionary Army, na tinutugis na ngayon ng kartel at Interpol. May nakapatong pang $400,000 bounty sa kanyang ulo, at kung maibabalik nila ang kanyang bungo, tiyak ang promosyon ng gang leader sa kartel. Yumuko si Roberta bilang pamamaalam, ngunit sa saglit na iyon, gumulong mula sa ilalim ng kanyang palda ang ilang granada. Isang segundo matapos makalabas ang grupo ni Dutch, sumabog ang buong bar sa isang napakalakas na pagsabog, na alam nilang hindi sapat para tapusin ang isang halimaw tulad ni Roberta. Agad silang tumakbo padagat gamit ang sasakyan, ngunit ilang sandali lang, nakasunod na si Roberta gamit ang sarili niyang kotse. Pinaputukan ni Dutch ang harapan ng sasakyan ni Roberta hanggang mabutas ito, pero hindi nagpapigil si Roberta. Hinublat niya ang kamay ni Dutch at halos hilahin palabas ng bintana ang kalahati ng katawan nito. Kung hindi lang tumirik ang sasakyan ni Roberta, malamang patay na si Dutch. Sa mundong ito, kilala si Roberta sa codename niyang The Hound, at kapag nakagat ka niya, walang makakaligtas. Habang bumubulusok si Benny padagat, biglang bumagsak ang sasakyan ni Roberta mula sa bubungan at bumangga mismo sa sasakyan nila, tuloy-tuloy pang samaga sa ito sa salamin ng isang tindahan. Ilang saglit lang, lumabas si Roberta na parang walang nangyari at agad tumakbo papunta sa grupo ng Black Lagoon.
Kahit pinaarangkada na ni Benny sa huling segundo, ginamit ni Roberta ang kanyang knuckle dusters para makaakyat sa sasakyan. Tinangka siyang barilin ni Dutch, ngunit naistorbo ito ni Garcia kaya't nasayang ang tsansa. Umakyat si Roberta sa bubong ng kotse at pinaulanan ng bala ang loob, dahilan para mawalan ng kontrol ang sasakyan at tumakbo ito diretso sa docks. Wala nang nagawa si Benny kundi ibangga ito sa isang shipang container para tumigil. Sa kabutihang palad, ligtas ang lahat, maliban kay Roberta na tumilapon at nakabitin ng baligtad sa gilid ng container. Ngunit sa kabila ng matinding pagbagsak, tumayo siya na parang walang nangyari. Dahil sa lakas ng impact, nagising si Revy mula sa kanyang pagkakatamba, at nang makita niyang buhay pa si Roberta, agad siyang nagliyab sa galit. Ito na ang tamang oras para tapusin ang laban, sa pagkakataong ito, parehong gustong patayin ng dalawa ang isa't isa, isang banggaan ng dalawang pinakamabangis na babae sa buong mundo. Nagsagupaan sila ng tigda 2 baril, nagpaputukan habang nagtatago sa maze ng mga shipang containers. Sa tindi ng laban, tinamaan si Revy sa balikat habang si Roberta naman ay nawalan ng isang baril. Nagtago sina Dutch at Benny sa loob ng sasakyan, nag-iisip kung tatakbo na ba sila, pero nang maramdaman nilang parang may kidlat sa paligid dahil sa tensyon ng laban, nagpasya silang manatili. Nakakatakot talaga ang away ng mga babae, sambit nila. Sa di naasahang pagkakataon, ginawa ni Garcia ang isang nakakagulat na hakbang, sumigaw siya ng, "Huwag mong hayaang matalo ka ng babaeng yan." Na parang nagbuhos ng gasolina sa naglalagablab na apoy. Lalong lumakas ang putukan, at sa isang matinding banggaan, nagsalpukan sina Revy at Roberta mula sa magkasalungat na direksyon ng container, sabay silang bumagsak sa lupa habang parehong nakatutok ang kanilang mga baril sa dibdib ng isa't isa. Ngunit bago pumutok ang alinman sa mga bala, biglang lumitaw ang mga headlights sa kadiliman, dumating na sina Balikayka kasama ang kanyang armadong grupo. Sa oras na iyon, inihayag nila na nagdeklara na ng gyera ang Hotel Moscow laban sa Colombian cartel, winasak na ang kanilang kuta, at nahuli na ang kanilang leader. Tapos na ang kaso ng pagkidnap kay Garcia, wala nang dahilan si Roberta para lumaban. Ngunit kahit malinaw na ang lahat, ni isa sa kanila ay hindi binaba ang kanilang mga baril. Dahil sa gabing ito, isa lang ang pwedeng manatiling buhay. Ngumisi si Balalaika habang sabay na natanggal ang mga sandata ni Revy at Roberta, hindi ito pakiusap, utos ito. Sa harap ng lahat, nakatayo ang 3 pinakamapanganib na babae sa buong mundo, ngunit nakatuon ang pansin ni Dutch sa mga armadong sundalong nakapaligid, mga Russian mobsters, pero naka-unipormeng militar. Doon na ibinunyag ni Balalaika ang buong katotohanan, si Roberta ay hindi basta-bastang katulong. Isa siyang dating gerilyang Colombian na sinanay sa Cuba para sa mga asasinasyon, isang kilalang teroristang may kaso ng kidnapang at pagpatay. Dati siyang miyembro ng Revolutionary Army, naniniwala sa hustisya at sumusunod sa mga utos para sa mga teroristang misyon. Ngunit kalaunan, nadiskubre niyang ang revolusyong pinaniniwalaan niya ay naging kasabwat na ng mga kartel, at ginawa siyang aso ng sindikato, isang bantay para sa krimen at droga. Kaya't siya ay tumalikod sa kilusan, ang lalaking nagkubli sa kanya ay walang iba kundi ang yumaong ama ni Garcia, matalik na kaibigan ng ama ni Roberta. Kaya siya naging katulong ng Lovelace family, at upang sagipin si Garcia mula sa pagkakabihag, wala siyang ibang opsyon kundi muling maging ang kilabot na aso ng revolusyon, ang Hound. Ngunit biglang niyakap siya ni Garcia, humahagulhol. Hindi niya papayag ang tawagin ni Roberta ang sarili bilang aso. Matagal nang patay ang dugong tag na iyon, ang Roberta na nasa harapan niya ngayon ay pamilya. Ngunit hindi pa rin umatras si Revy, tinamaan siya sa balikat ng granada, at parehong ayaw tapusin ang laban ng walang malinaw na tagumpay. Kaya nagsimula muli ang matinding hand-to-hand combat sa pagitan ng dalawa. Habang lumalala ang sagupaan, nagkatinginan sina Balalaika at Dutch habang palihim na tumataya kung sino ang mananalo, habang si Rock, desperadong pigilan ang labanan, ay sinigawan lang ng 2 galit na mandirigma. Sa huli, parehong duguan, pareho ring halos hindi makatayo, natapos ang laban sa tabla. Si Roberta, bagsak at nanghihina, ay inalalayan ni Garcia. Iniutos ni Balalaika sa kanyang mga tauhan na ihatid sila sa airport. Bago tuluyang umalis, humiling si Roberta kay Garcia na kunin ang kanyang salamin, hindi ito pangkaraniwang eyewear kundi ang kanyang seal, ang simbolo ng kanyang paninindigan. Samantala,
Si Revy ay wala pa ring malay kahit binuhusan na ng balde ng tubig. Nang maayos na ang lahat, tinanong ni Rock ang tanong na matagal na niyang kinikimkim, ano ba talaga ang meron sa mga Russian mobsters na ito? Para silang regular na sundalo kung kumilos, si Balalaika ay isang dating operatiba ng Soviet Special Forces, at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay mga veteranong sanay na sa gyera. Ang organisasyon niya ay parang isang perpektong makina ng kamatayan. Samantala, ipinakita rin ng isang triad boss na hinango ang itsura mula sa Chinese actor na si Chow Yun-fat, at ang impluwensya niya ay halos kapantay ng Russian gangster na si Mr. Chang. Sa maliit na islang ito, iba't ibang sindikato mula sa iba't ibang bansa ang nagtatag ng sarili nilang teritoryo. Ngunit kamakailan lang, ang sangay ng Hong Kong Triads ay bigla na lang binomba. Dumating si Mr. Chang sa opisina ng Black Lagoon kasama ang kanyang mga tauhan, dala ang isang napakapanganib na misyon. Nahuli nila ang isang merchant na ilegal na nagsusmuggle ng armas, ngunit nadiskubre nilang ito pala ay isang Bulgarian intelligence officer. Upang iligtas ang sarili sa malupit na kamatayan, isinuko ng lalaki ang isang mahalagang dokumento, isang planong terrorist attack na target ang United States. Ang pambobomba sa US Embassy, na paulit-ulit nang nire-report sa balita, ay kagagawan pala ng grupong ito. Ayon sa prinsipyo ni Mr. Chang na ang negosyo ay walang hangganan, sinubukan niyang makipagkasundo sa kanila, ngunit malamig siyang tinanggihan at sa halip ay binomba ang opisina niya upang maikubli ang pagtakas ng dokumento. Kaya't nagpadala siya ng 5 team na maglalakbay sa iba't ibang lokasyon, ngunit isa lang ang may dalang tunay na file. Isa sa mga ito ay ang Black Lagoon team, na ipinadala papunta sa isang lokal na military base sa Basilan Island, at may deadline lang silang 2 araw. Kapag lumampas na ang oras, aalis na ang CIA liaison. Di na maiiwasan ang pagmamadali, dahil nagsimula na rin ang kilos ng mga terorista. Tiniyak ni Mr. Chang kay Dutch na pagdating nila roon ay may mga tauhan siyang sasalubong upang siguraduhing ligtas sila. Pero sa mismong sandaling iyon, napansin ni Revy ang mga armadong teroristang bumabaril mula sa ibaba, dala ang isang rocket launcher na itinutok sa bintana. Napasigaw siya ng enemy attack at agad tumakbo. Sa pagsabog ng rocket, sumugod ang mga kalaban, matagal nang alam ng mga kalaban ang kilos ni Mr. Chang, pero maswerte at walang nasaktan. Naiinis si Dutch at gusto nang umatras sa deal, pero kung uurong sila ngayon, ni bayad sa pagkumpuni ay wala silang makukuha. Agad na dumampot ng 2 baril si Mr. Chang at, kasama si Revy, lumabas ng silid habang kalmadong tinatadyakan palayo ang mga papalapit na granada. Bilang parehong Chinese sharpshooters, napakaayos ng kanilang koordinasyon habang sinisiguro ang ligtas na pag-atras ng Black Lagoon crew patungo sa labasan. Matapos magpalitan ng code phrase, agad na pumaspas ang sasakyan patungong Pantalan. Samantala, ang anti-American na organisasyon ay may sariling plano rin para mabawi ang attack plan. Isa sa kanila ay isang Hapon na nagngangalang Takanaka, na kilala sa pagiging banayad kumilos, laging ikinaiinis ng kanyang partner na si Ibrahim. Sa simula, dapat ay matatapos na ang operasyon matapos ang pambobomba sa opisina ng Triad, pero sinong mag-aakalang si Mr. Chang ay magpapakomplikado ng lahat sa pamamagitan ng pagpapakalat ng 5 ibang ruta ng transportasyon. Agad namang binasura ni Takanaka ang iba pang paraan dahil masyadong lantad at mapanganib, kaya tanging maritime shipping ang nakitang viable option. Itinalaga niya ang sarili bilang in charge at agad umalis para personal na pangunahan ang operasyon. Sa kabilang banda, si Revy ay hindi mapakali habang sakay ng barko, reklamo ng reklamo sa nakakatawang code phrase ng Triad, oo nga't maganda ang forma at taste nila, pero sablay pagdating sa sense of humor. Pagdating sa airport, nakatanggap si Takanaka ng ulat na namataan na ang torpedo boat ng Black Lagoon. Iniutos niyang maghintay ang mga tao niya hanggang sa siya ay dumating, sabay hanap ng connecting flight papuntang Southeast Asia. Doon, nasalubong niya ang isang kapwa Hapon na humihingi ng sindi at tila pamilyar sa kanya, hindi nakataka-taka, dahil si Takanaka ay isang nationally wanted terrorist. Kahanga-hangang nakakasakay pa rin siya ng eroplano. Nang Gumabi, napansin ni Revy ang isang kainahinalang barko na tila sumusunod sa kanila, dahilan para mapagtanto ni Dutch na nabisto na ang kanilang ruta. Kaya agad niyang iniutos kina Rock at Revy na tahimik na bumaba sa ibang bahagi ng dalampasigan at tumuloy ng palihim papuntang Bass Island, habang siya at si Benny ang magsisilbing pain gamit ang bangka. Kasabay nito,
Dumating na rin si Takanaka sa kampo ng decoy unit sa Bass Island, isang special anti-guerrilla operations base na nagbibigay laya sa mga US military agents na gumalaw, kaya ito ang naging malinaw na target ng plano ni Mr. Chang. Buo ang tiwala ni Takanaka na nabasa na niya ang plano ni Mr. Chang, ngunit agad naman itong tinawag na kalokohan ni Ibrahim. Habang si Dutch ay inihahanda ang speedboat para sa split maneuver, plano nilang magtagpo ulit sa base matapos ang misyon. Sumilip si Revy sa dala nilang case at nakumpirma niyang ang tunay na dokumento nga ang laman nito. Pagkatapos, iniabot ni Dutch kay Revy ang isa pang sulat, karagdagang instructions mula kay Mr. Chang na dapat sana ay iparating niya kay Rock. Pero sa isang iglap lang, tinupi ni Revy ang papel at isinilid sa kanyang dibdib, tuluyang nakalimutang ipaalam ito kay Rock. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, tahimik na umalis ang speedboat habang ang torpedo boat ay nagpatuloy sa ruta lampas ng Bass Island. Pagsapit ng madaling araw, sa wakas ay nakarating sina Rock at Revy sa isla. Ngunit nakakapangilabot ang paligid, tila abandonado ang buong bayan, pinatakas ang mga sibilyan dahil sa walang tigil na barilan. Biglang may dumaang kotse mula sa likuran, agad na itinulak ni Revy si Rock palayo at bumunot ng baril, ngunit huminto ang sasakyan sa harapan nila. Ang driver, walang iba kundi si Takanaka, na nagpanggap bilang contact. Tinago ni Revy ang kanyang baril at nagpalitan sila ng code phrase, ngunit nagtanga-tangahan si Takanaka hanggang sa tuluyan nang nawalan ng pasensya si Revy. Doon niya lang binanggit ang passphrase mula sa triad, exactly, you stupid, isa palang panibagong passphrase na inihanda ni Mr. Chang para maiwasan ang leaks. Nang mabigkas ito ni Takanaka, agad na nahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Sabay nilang binunot ang cane kanilang baril at nagbarilan. Ginamit ni Takanaka ang kanyang sasakyan para harangin si Rock na sumusubok tumakas, habang isang tauhan niya ang biglang umatake at tinamba si Rock. Nawalan ng malay si Rock at isinakay agad sa kotse. Hindi na nakapag-react si Revy sa bilis ng pangyayari. Agad na pinaharurot ni Takanaka ang sasakyan habang dumating ang mga sasakyang pang-ambush para harangan ang daan, nag-set up ng machine gun, at pinaulanan ng bala si Revy. Lubhang mas marami ang kalaban at mas malakas ang puwersa kaya napilitan si Revy na sumilong sa mga eskinita. Biglang may isa pang kotse ang huminto sa likuran niya, isang babae ang dumating, nagpakawala ng mga throwing knives at pinabagsak ang mga humahabol, saka mabilis na isinakay si Revy. Sila ang tunay na operatiba na inihanda ni Mr. Chang para sa extraction. Pilit na gustong bumalik ni Revy para iligtas si Rock, pero istriktong utos kay Shenhua ang dalhin siya sa government military base. Nang tumanggi si Revy, tinutok ni Shenhua ang blade sa kanyang leeg, pero hindi natinag si Revy. Alam niyang nasa kamay na ngayon ng kalaban si Rock, kasama ang dokumentong mahalaga sa buong misyon. Paano pa ito magtatagumpay kung hindi nila siya maisasalba? Samantala, si Rock, na hindi pinalad, ay dinala sa kampo ng mga guerrilla. Dumating din kalaunan si Ibrahim, ngunit pareho lang, walang laman ang briefcase at walang dala si Rock. Kalma lang si Takanaka, na tila walang anumang pagmamadali, habang inakay si Rock sa isang madilim na silid para sa isang heart-to-heart na usapan. Pareho silang Hapones, kaya sinubukan ni Takanaka na pababain ang depensa ni Rock gamit ang maliliit na kwento at banayad na tono. Pero hindi nagpabola si Rock, kilala ang pangalan ni Takanaka sa Japan, isang notorious terrorist, hindi tulad ni Rock na pinalayas ng sistema. Si Takanaka, ayon sa kanya, ay umalis sa sariling kagustuhan, isinugol ang lahat para sa isang mas mataas na layunin. Para sa kanya, ang kaibahan lang nila ay ang direksyon ng kanilang mga paniniwala. Pero si Ibrahim, mainit ang ulo, at tinutok ang baril sa ulo ni Rock, tinatanong kung nasaan ang dokumento. Habang tinatakot si Rock, nagpatuloy lang si Takanaka sa kanyang kwento, tungkol sa isang lalaking laging tumatayo sa isang kanto sa bayan nila, araw-araw nagsasalita para sa kanyang paniniwala. Sa simula, may mga nakikinig at sumusuporta, pero kalaunan, nawala ang atensyon ng lahat. Pero kahit wala nang pumapansin, hindi siya tumigil. Isang bata ang nagtanong kung bakit, ang sagot ng lalaki, dati ay naniwala siyang kaya niyang baguhin ang kaisipan ng tao, pero natanto rin niyang imposibleng mangyari iyon. Gayunpaman, itinaya niya na ang buong pagkatao at paniniwala niya doon, kung titigil siya, para na rin siyang wala. Malinaw na sumasalamin ito sa mga leftist movements ng Japan noong 1960s,
na tila patay na ngunit ipinaglalaban pa rin ng iilang naniniwala. Nanahimik lang si Rock matapos marinig ito, wala nang saysay para kay Takanaka na magpaligoy pa. Alam niyang hindi sundalo si Rock at walang sinumpa ang tungkulin na susundin. Iiwan lang daw nila siya, at kalaunan ay bibigay rin siya. Kung hindi siya magsasalita kinabukasan, papatayin na lang siya. At dahil wala sa kanya ang dokumento, siguradong si Revy ang may hawak, at malamang, babalik ito para iligtas siya. Sa kabilang banda, sina Revy at Shenhua ay nakapwesto na sa labas ng military camp, nakaambang umatake sa oras ng paglubog ng araw. Tahimik si Takanaka, pero si Ibraha ay halos sumabog sa pagkainip. Ayon sa Thai investigation team, kumpirmado nang ang natitirang 3 grupo ay pawang mga decoy lang, nasa Black Lagoon crew talaga ang tunay na dokumento. Gayunpaman, napansin ni Takanaka na ang grupo na hinahanap si Revy ay biglang natahimik sa komunikasyon, at hindi pa man siya natapos magsalita, bigla nang sumiklab ang putukan sa loob ng kampo. Sina Revy at Shenhua ay umatake, brutal na binagsak ang mga kalaban sa kaliwat kanan. Matapos mailigtas si Rock, agad silang tumalon papasok ng sasakyan upang tumakas, ngunit nadiskubre nilang ang driver nila ay bangag, binilisan pa lalo ang takbo at tuloy-tuloy na dumiretso sa gitna ng kalaban. Nang makita ito, agad namuno si Ibraha sa isang galit na habulan, ginawang racetrack ang buong isla. Si Rock, abala sa kanyang mga iniisip, ay tinangkang kausapin si Revy, ngunit abala ito sa paglalaro ng rock paper scissors kay Shenhua para lang magdesisyonan kung sino ang mauunang lumaban. Umakyat si Shenhua sa bubong ng sasakyan, at gamit ang kanyang twin blades, pinugutan niya ng ulo ang isang sniper sa isang iglap, pero sa bilis ng galaw, muntik nang mawala ng kontrol ang sasakyan. Sumunod naman si Revy, tumapak pa sa mukha ni Rock habang sumasampa sa bubong upang makipagtagisan kay Shenhua, nag-aagawan sa kung sino ang makakapatay ng mas marami, habang ang driver ay nagsisisigaw tungkol sa isang nudist beach. Sa madaling sabi, si Rock lang ang may matinong pag-iisip sa sasakyan. Sa natitirang kalahating oras bago ang deadline, isang desperadong CIA agent ang tumawag kay Mr. Chang, ngunit kalmadong sinagot nito na maghanda na lang ng pera at maghintay, wala na silang magagawa kundi magdasal para kay Rock. Nagsimulang magpaputok ng machine guns ang mga rebelde, kaya napilitang umatras si Shenhua dahil sa cooldown ng kanyang sandata. Si Revy ang pumalit, sumasalag sa mga bala habang bumabawi ng putok. Kahit na humanga si Shenhua sa galing ni Revy, hindi siya tagahanga ng baril, para sa kanya, ang tunay na sandata ay ang katawan at ang talem. Ngunit, sabi nga niya, kahit ang mga talem ay pumurol. Mas makapangyarihan ang baril kaysa sa blade, at ang atomic bomb ay mas malakas pa sa baril, pero ang ganitong kapangyarihan ay hawak lang ng mga politiko. Napansin ni Revy ang panlulumo ni Rock, kaya inabutan niya ito ng yosi. Pero sa halip na magpasaya, lalo lang lumalim ang kanyang lungkot. Samantala, ang high na driver, na nakikita raw ay tinatabihan ng mga babae sa bikini na sumisigaw ng "Go Go Go", ay bigla na lang bumangga diretso sa government military base. Nasira sa daan ang sasakyan ng mga rebelde, kaya sa tindi ng galit, nagpa siya si Ibraha na lusubin ng buong puwersa ang kampo ng gobyerno. Tinutulan ito ni Takanaka, alam niyang ito'y kapahamakan. Pero si Ibraha, nilamon ng pighati sa pagkamatay ng kanyang anak, ay ayaw nang makinig. Sa gitna ng pagtatalo, binaril ni Takanaka si Ibraha at inutusan ng lahat na umatras. Kaibigan man siya, wala nang silbi ang paglingon sa nakaraan. Bago sumikat ang araw, nakarating din sina Rock at Revy sa CIA contact sa tamang oras, pero doon lang naalala ni Rock na naiwan niya ang briefcase sa kampo. Walang kaalam-alam, binunot ni Revy ang dokumento mula sa kanyang dibdib, itinago niya pala ito bago pa sila makarating sa Bass Island. Kahit na wanted si Revy sa Amerika, hindi siya target ng CIA ngayon, baka nga magamit pa siya sa mga susunod na operasyon. Sa wakas, tapos na ang misyon, lumapit si Rock para magpasalamat, ngunit ang sinagot lang ni Revy ay, hinding-hindi na ko magsasakripisyo ng buhay ko para sa tanga katulad mo.